Dinala ni Bullet si David sa isang mamahaling pasugalan kung saan naikwentungan niya na tago ang lugar na ito at ang karamihan na manglalaro ay mga big time. Kaya paniguradong mag-e-enjoy umano si David. Di na rin nagtagal ay pumasok na nga sila kung saan nakita nga ni David ang isang maliit na pasugalan, pero karamihan nga na mga manlalaro ay mga mayaman. Kaya bilib na bilib si David dito kay Bullet sa napiling lugar. Kaya sa kanilang paghanap ay ipinaliwanag din ni Bullet ang mga laro sa pasugalan, blackjack at poker lamang na madalas na nilalaro dito sa loob. At dahil madali lang itong maiintindihan ay kampante naman dito si David na magawa niyang manalo sa mga kalaban. Pero pinaalala lang sa kanya ni Bullet na madali din siyang maubos dito kung mamalasin nga. Pero kampante pa rin si David na hindi nga mauubos ang kanyang pera. Kaya naman inutusan niya si Bullet na trabahuin niya ang kanyang inuutos. Pero dahil nga sa yabang ni David ay agad na niyang kinuha ang atensyon ng isang babae. At di na nga nagtagal ay sumalang na nga sa paglalaro itong si David at kalahating milyon agad ang kanyang ipinusta. Kaya bilib na bilib sa kanya ang kanyang mga kalaro sa tapang nito dahil hindi nga niya inisip kung gaano kalaki ang kanyang ipinusta. Pero hindi nga inaasahan na tinamaan agad ng malas itong si David at tuluyan ng natalo. Kaya inalok na ito ng alak ng isang babae. Kaya naman si David ay agad ng pasimpleng umakbay sa isang babae. Kaya para magpakitang gilas ay agad na nga siyang pumusta ng 3 milyon na ikinagulat naman ng kanyang mga kalaro. Pero tiwala naman si David na swerte na ang kanyang dala. Pero nabigo pa rin si David dahil sa huli ay talo pa rin ito. Kaya naman di maiwasang matawa na lamang ang kanyang mga kalaro dahil sa sunod-sunod na nga ang pagkakatalo nito. Kaya kitang-kita sa mukha ni David ang inis sa mga nangyari. Kaya napilitan na nga siyang ubusin ang lahat ng kanyang pamusta at kitang kinakabahan na siya sa mga mangyayari dahil puro magagandang baraha ang hawak ng kanyang mga kalaro. Kaya bilang pampaswerte umano ay hinayaan niya ang isang babae na pumili kung ano ang kanyang gagawin. Kaya lumabas na nga ang baraha ng dealer at muli ay natalo na naman si David. Kaya dito tuluyan na ngang umalis ang babae na kanyang katabi. Pero di na nga nagtagal ay dumating na nga si Bullet at ibinalita sa kanya ang kanyang mga nalalaman tungkol kay Attorney Vera kung saan marami itong pinagkakautangan na umaabot ito sa 50 million pesos at maraming grupo na rin ang naghahanap sa kanya. Kaya natanong na rin ni David kay Bullet kung saan niya ito ginamit ang pera. Kaya naikwento ni Bullet kay David na sinubukan ni Attorney Vera na magtayo ng sariling kampanya pero sa kasamaang palad ay agad din itong nalugi. Kaya ngayon ay kampante na rin si David na hindi magtatagal ay mapapasa kanya na nga si Attorney Vera. Habang si Tisay naman ay nagsimula na nga maglaro sa pasugalan na si Tanggol na ang bagong may-ari nito. Nang tumawag si Reggie kay Michael para ipaalam na may nakita na nga silang mamahaling sasakyan na pwede nga nilang nakawin. Kaya agad na rin nagbigay ng signal si Reggie sa kanilang gagawin para masimulan na nga ang pagnanakaw ng sasakyan. At ipinaalam ni Reggie kay Tisay na may nakita na nga silang mamahaling sasakyan. Pero hindi nga nagtagal ay dumating na nga si Tanggol kung saan agad siyang sinalubong ni Ping para ibalita ang mga nangyari sa pasugalan. At sa pagkwento nga ni Ping ay nahalatangan niyang mainit ang ulo ni Tanggol. Kaya natanong ni Ping si Enting kung ano ba ang nangyari. Kaya si Enting ay sinabi na nabad trip umano si Tanggol sa pag-uwi niya sa Quiapo. Pero sa kanilang pag-uusap ay napansin nga ni Enting si Tisay na naglalaro sa loob ng pasugalan. At nang natalo na nga si Tisay ay agad na rin itong tumayo para lumabas na sana. Pero agad naman siyang binara ni Tanggol para singilin ito sa kanyang utang. At dito na nga nagkakaroon ng gulo dahil dumating nga ang mga tropa ni Tisay. Kaya nagkasuntukan sa lugar. At para huminto ang gulo, bumunot na ng kanyang baril itong si Tanggol upang takutin nga ang mga kalaban. Kaya pinalabas nila ito sa pasugalan. Pero ang di alam nila Tanggol ay nanakaw na pala ang kanilang sasakyan. Kaya sa paglabas ni Tanggol, dito natanong ni Divina
sabihin na kung sino ang nakakita sa pagtangay ng kanilang sasakyan. Kaya si Tanggol ay sinabi na alam niya kung sino ang tumangay sa kanilang sasakyan. Ito ay walang iba kundi si Tisay at alam niya kung saan ito mahahanap. Yan ang mga tagpo sa ating episode na ito. Makakatakas pa kaya si Tisay kay Tanggol ngayong inaabangan ito sa bar? Pwede kayong mag-comment dito sa inyong mga sariling opinion mga kaibigan. At para naman sa mga bago pa lamang dito sa ating channel, huwag ho sanang kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.